po patuloy nating sambahin at purihin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh God, we worship you in this place, Lord. Pinupuri ka namin, O Diyos, at sinasamba. Tunay kang dakila, wala kang katulad, Panginoon. And right now, Lord, we just surrender our hearts to you, Lord. We just give the highest praise sa inyo, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ikaw ang mabigyan ng kalwalhatian. Ang iyong presensya ang siyang aming maranasan sa umagang ito, Panginoon. Lord, open our hearts, O God. Search us, O Lord, if there are any wicked ways in us. Kung meron kang nakikitang karumihan sa amin, Panginoon, inihiling ko po na i-convict mo ang bawat isa sa amin, Banal na Espiritu. At humihingi kami ng patawad sa anumang mga kasalanan na aming nagawa. Hugasan mo kami ng iyong makapangyarihan dugo. Hatayaan niyo po na kayo ang maluwalhati sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, at even sa aming pakikinig ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso, Lord, para sa iyong mensahe sa umagang ito. At hayaan mo mga mensaheng ito ay magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, kayo po ang pastor ng church na ito. Kayo ang kailangan ng iyong iglesia, O God. We are just mere servants, Lord. We just humble ourselves before you, Father. Wala kaming itatanghal sa lugar na ito, kundi ang aming Panginoong Yesus lang. At kami nagpapakumbaba, O Diyos, para ikaw ang aming maranasan. Panginoon, wala po akong magagawa kung wala ka sa akin, and use me for your glory, Lord Jesus. At binibigay po namin ang malakas na papuri at pagsamba sa inyo. Ito ang aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos, yung pinakamalakas na palakpak. Praise God. Hallelujah. Pwedeng makahingi po ng konting volume sa aking monitor. Good morning po sa bawat isa. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang umaga sa iyo? Amen? Ano na pong nangyari sa atin sa loob ng isang linggo? Napakabilis ang panahon. Ngayon ay December 8 na. Nagawa po ba natin yung ating purpose within this week? After nating makinig ng salita ng Diyos nung nakarang linggo, naisa pamuhay po ba natin to live according to God's purpose? Sino po ang namumuhay na ngayon ayon sa kalooban ng Diyos? Magsabi ng Amen. Praise God. Minsan pa po, palakpakan natin ang Diyos. So today is December 8. We only have 17 days left before Christmas. Ilang araw na lang po? 17 days na lang before Christmas. So, kumusta na po kayo? What preparation are you now making for Christmas? Meron po ba kayong ginagawang preparasyon para sa Pasko? Sino na po nag-umpisa ng magbalot ng mga regalo? Magsabi ng Amen. Alam niyo po, napakarami nating ginagawa kapag kapaskuhan, ano? And sabi nga dyan sa next slide, sabi niya, the most wonderful time of the year can often become the most stressful time of the year. Totoo po ba yung nakasulat dyan? Sino mag-amen? Masabi ng amen. So may mga panahon na kagaya po ng season ngayon. This is the season of Christmas. Dapat ito yung most wonderful time of the year, pero kumisan ito yung most stressful time of the year. Bakit po? Sa mga businesses, ito yung panahon na kailangan magbigay ng 13-month pay. Sabi nga, ibigay mo na, no? Ang aking Christmas bonus.
So sa mga employer, ito po yung isang pinaghahandaan namin pagka malapit na ang Kapaskuhan. We need to produce money for the 13-month pay ng mga empleyado. And then ano pa po, sigurado ako yung may mga inaanak. Nakalista na yung mga pangalan niyan. Sana nga, ano? And then meron na kayong naka-prepare na regalo para sa kanila. Sino pong may mga inaanak dito? Itaas nga ang kamay. Nako, ang dami. Lahat tayo. Ang tanong, saan ka kaya sa Pasko? Hindi ka kaya magtatago? Ano? Huwag naman sana. Ano po? Kasi ang Pasko, ito lang ang hinihintay ng mga kabataan. Ano po? So marami tayong mga ginagawang preparation. Yung iba, nagre-ready na. Ano kaya yung menu? Kami po ni Pastor, ngayong Kapaskuhan, kaming dalawa lang. So ang gagawin namin, magbabahay-bahay na lang po kami. Wala po kaming kasama sa bahay. So maghanda po kayo. No? Be ready. Baka mapasyalan po namin kayo ngayong Kapaskuhan. Ang paborito ko pa naman ay yung, sino nakakaalam? Kalamay na ube. Yan, alam nila. Ano po? Salamat po sa mga magbibigay ng kalamay. Di po, joke lang yun, joke lang. So this day, ang topic po natin, ang title niya is, Jesus Christ, the greatest gift to mankind. So, ano po ang definition ng gift? What is the definition of gift? Ano ba ang kahulugan ng regalo? Ang sabi niya, a thing given willingly to someone without payment, a present, something given voluntarily without payment in return as to show favor toward someone. So yan po yung regalo. Ano? Ang isang regalo, hindi natin ito binabayaran. Meron na bang nakatanggap sa inyo ng regalo at sinabihan kayo na nagbigay? O bayaran mo yan ha. 1,000 pesos ang ginastos ko dyan. Kailangan bayaran mo ko. Wala namang ganunan. Amen. Pag nagbigay ka ng regalo, voluntary yan. Lalo na sa taong mga minamahal natin. So we don't give anything na may kabayaran. Pag yan ay regalo. The same with our Lord Jesus Christ. Ang sabi ko po kanina, Jesus Christ is the greatest gift to mankind. Ang binigay ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ito po ay isang regalo. Ano? Willingly, binigay sa atin para ipakita ang kanyang pag-ibig sa atin. Now, what is the biblical Christmas message? The good news of Christmas is that even when the world or our circumstances change, the message of Christmas is timeless. Say the word timeless. Because Christmas is about the birth of God's Son, Jesus. It's about how He came to give us love, hope, and joy. That message doesn't change from year to year. So ano daw po yung biblical Christmas message? Ito ay nakapatungkol, ano po yung mensahe sa ating Panginoong Yesus. Kung paano niya binigay ang kanyang pag-ibig sa atin, ano? At ito ay nagpapahayag ng pag-asa at ng joy o kagalakan, ano? At hindi po yan nagbabago. Well, anyway, hindi lang naman po tuwing December 25 tayo nagse-celebrate ng Pasko. Sa isang tunay na anak ng Diyos, ang Pasko, ito po ay nangyayari sa atin on a daily basis. Na po? It is, every day is Christmas. Now, why do we celebrate Christmas? Tatanungin ko kayo. Sino po mga nandito na nagse-celebrate kayo ng Christmas? Taas muna ang kamay. Amen. So yung ibang hindi nagtaas, hindi po kayo nagse-celebrate. Sayang naman, makikikain pa naman kami. So why do we celebrate Christmas? Yung iba po kasi hindi sila nagse-celebrate ng Pasko. No? Marami silang mga dahilan. Ano po?
Sabi dyan, celebrating the birth of Jesus Christ is more than a Christian holiday or Christian festival. It is more than an occasion to decorate our houses. It is an opportunity to pause and give thanks for the love, hope, and joy found in Jesus, our Savior and friend. It is the event and the message that count, not the date. So pag may nagsabi po sa inyo, hindi ako nagsiselebrate ng Pasko kasi hindi naman sinilang si Jesus ng December 25. Totoo po yun. Walang nakakaalam sa exact date nung sinilang si Jesus. Pero ang tanong ganito, isinilang ba si Jesus? Isinilang po ba si Jesus? So you agree. So kung hindi man December 25 ang celebration natin, gawin natin yan nung December 26 o kung anong date. Ang importante ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. So kaya po sabi dyan, it is the event and the message that count, not the date. So napakahalaga. Ang Kapaskuhan ito po ay sineselebrate hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Ano po? Kaya lang kung minsan ang nangyayari ay hindi po tama yung ating pagsiselebrate. May mga panahon na masyado tayong busy sa mga material na bagay, sa bagong sapatos, bagong damit, ano? Naalala ko nung kami maliliit, kung minsan ay wala man po kaming mga bagong damit tuwing Kapaskuhan dahil sa kasalatan, ano? Pero yung mga bata, ang inihintay po nila kapag Kapaskuhan ay magkaroon sila ng mga bagong damit, bagong sapatos, ano? And of course, yung nanay, ganun din. Nag-expect sila ng pagka-Pasko ay talagang piyesta ang pagkain. And then there are times na yung pag-celebrate po natin ng Pasko ay nawawala na ang tunay na mensahe ng Pasko. Sa umaga pong ito ay gusto kong umayos yung ating pag-celebrate ng Kapaskuhan. So how should we properly celebrate the birth of our Lord Jesus Christ? Paano ba yung tama? Ano? Pag sinabing properly, ibig sabihin, paano yung tamang pag-celebrate ano po, sa Kapaskuhan? Paano ba yung tamang celebration na gagawin natin ngayong Kapaskuhan? Number 1, sulat po ninyo ito o i-picture nyo. Focus your Christmas celebration on Christ. Sabi ko nga, nawawala na ang tunay na mensahe ng Pasko kasi napopokus na po yan sa mga material na bagay na natatanggap natin, sa mga regalong ini-expect natin. At marami sa mga kabataan, ang focus lang nila ay yung mga bagay na bibigay sa kanila. No po? Kaya minsan ay nawawala na ang essence. Kung minsan binabati pa natin yung iba ng Merry Xmas. Ano po yung X? Sa math po, yung X stands for unknown. Pagka nagsusulat kayo o bumabati kayo, kompletuhin po natin, Merry Christmas. Nandoon si Christ. Can I hear an amen? So kailangan when we celebrate, dapat maayos po. Nalulugod ba si Lord sa ating pag-celebrate? Darating ang ilang araw na lang. Malulugod kaya si Lord pag tayo ay nag-celebrate ng Pasko na wala naman si Kristo sa ating celebration. So number 1, you need to focus your Christmas celebration on Christ. Nabasahin po natin yung sa Luke chapter 1, verse 26 to 35, the birth of Jesus foretold. Verse 26, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent an angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings,
You who are highly favored, the Lord is with you. Verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Verse 31, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Ano pong ipapangalan sa anak ni Mary? Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. Now here's the story ng kapanganakan ni Jesus. Parang ito po yung foretold pa lang. So wala pa naman tayo doon sa talagang event sa ating pag-aaralan ngayon. Because para itong pre-Christmas message. So ito ay isang kwento tungkol kay Mary na isang birhen. Ibig sabihin, dalaga siya. Wala pa po siyang nakarelasyon na lalaki. But he was about to be married kay Joseph. Before they got married, may isang anghel po ang nagpunta sa kanya at siya ay sinabihan na siya ay magkakaroon ng anak at ang ipapangalan sa kanya ay Jesus. Now you could just imagine kung ikaw si Mary, ano kaya ang mararamdaman mo? Kung may isang anghel na magpapakita sa iyo at sasabihin ka ng, Maria, magbubuntis ka. Siguradong masasyak po tayo, Paano mangyayari yun? Wala naman akong nakarelasyong sino mang lalaki. Pero ang sabi po dito, you will conceive and give birth to a son because the Holy Spirit will be upon you. So, ang ating Panginoong Yesus, siya po ay sinilang sa isang babae na birhen. Kaya sabi niya, and Mary is highly favored by God. Now, if we're going to focus dito sa kapanganakan ni Jesus, ay makikita po natin na talagang dapat ang sentro ng Kapaskuhan ay yung pag-aalala natin kung paanong nangyari ang isang milagro, na pinadala ng ating Diyos Ama, kanyang bugtong na anak, upang magkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Sabi nga po dito sa next slide, no Christ's birth, no death on the cross, no death on the cross, no salvation. No salvation, no eternal life, and no eternal life, it means eternal punishment in hell. So ganito pong gagawin natin. Sasabihin ko yung una, tapos kayo yung sasagot. Halimbawa, sinabi ko yung no Christ's birth, kayo po sasabihin nyo, no death on the cross. Handa na po ba kayo? Okay, letter A, no Christ's birth, no death on the cross, no salvation, no eternal life. Amen. Pwede bang palapakan muli po natin ang ating Diyos? Now, naiintindihan po ba natin kung gaano kahalaga ang pagdating ng ating Panginoong Hesus? At siya ay nagsimula bilang isang sanggol. Hindi siya kaagad lumaki na parang magic. Wala pong magic sa paglaki ng bawat isa sa atin. Dumaan siya sa normal na process ng paglaki ng isang tao. At may dahilan kung bakit siya ay sinilang. Because tayo po ang dapat nakahinatnan natin ay eternal punishment in hell. But because of what Christ did, ay meron tayong kaligtasan. Now, sino po ang celebrant ngayong Pasko? Uli, sabihin nga natin ang malakas ang pangalan niya. Si Jesus. Okay, maliwanag po yan, ha? Ang celebrant ay si Jesus, hindi tayo. Siya po ang ating sineselebrate. Sabi niya sa next slide, because Jesus is the celebrant,
He wants you as a gift. Your salvation count much it costs His life. He wants your heart to have a genuine personal relationship with Him, not another religion or tradition. Ano pong gusto ni Jesus ngayong Pasko? Sino ang gusto niya? Gusto ba niya ng house and lot? Anong gusto ni Jesus ngayon? Ikaw at ako, tayo po ang gusto ng Panginoon. Kaya yung kaligtasan mo at kaligtasan ko ay napakahalaga po sa Kanya yan. Ano? Your salvation count much it costs is life. So anong gusto ni Lord ngayong Pasko? Gusto po niya magkaroon tayo ng genuine relationship with Him. Hindi another religion or tradition. Ang gusto niya, yung makasama tayo. Hindi lang ngayong Kapaskuhan, kundi sa araw-araw ng ating mga buhay. Ano pa po? Because He is the celebrant. Basahin po ninyo yung bullet number 1. He wants you to seek and worship Him. Next, He wants you to have peace on this troubled world. And the next bullet, He wants you to have a grateful heart. Anong gusto ni Lord uli? Number 1, ikaw at ako, ang ating mga puso. Gusto ni Lord na tayo ay hanapin natin siya, sambahin natin siya. And when we worship God, yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Yung ating pagsamba. Because when we worship, the presence of God is flowing. Sa tuwing tayo sumasamba sa Diyos, dumadaloy ang Kanyang presensya, ang Kanyang kapangyarihan. Sino pong nandito na gusto niyong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Magsabi kayo ng Amen. Anong kailangan mong gawin, kapatid? You must learn how to worship Him. Every time na tayo nag-worship dito sa church, ang mga musician, dapat hindi lang kayo umaawit. Hindi lang kayo parang mga performer dito, but you are leading the people to worship God. Can I hear an amen to the worship team? Hindi kayo nandito para ipakita nyo, ay, napakagaling ko sa drums, sa gitara, sa lahat ng mga instrumento. Ang ganda ng boses mo, grabe. Birit queen ka. No? Pero the question is, what are you doing in this platform? Are you worshiping God? Are you leading the people to worship the King of Kings and the Lord of Lords? Defeat ang purpose kapag hindi nag-worship ang mga tao. Ang nangyari, tumugtog lang tayo, umawit lang tayo. But when you are not able to lead the people to worship, nawawala yung purpose, bakit nandito po tayo. Can I hear an amen? At bilang mga anak ng Diyos, it is your responsibility, it is your duty to worship God. It is our duty. Ano po, isang obligasyon sa atin na sambahin natin ang ating Diyos. Hindi lang yung parang nagiging relihiyon na lang ang pag-a-attend natin dito. Every time we attend the church, it must be another encounter with God. Amen. Baka ang mangyari, nagiging traditional na lang tayo. Parang walang pagkakaiba sa may relihiyon ka, pero wala kang relasyon sa Diyos. During this Christmas time, He wants you to seek and worship Him. Gusto ni Lord magkaroon ka ng peace of mind. Kaya nga, He is called the Prince of Peace. Naalala niyo po yon? Jesus is the Prince of Peace. So kung ikaw ay isang tao na marami kang takot sa puso, marami kang alalahanin, I have good news for you. Jesus can give you peace. Pwede bang palakpakan muli po natin ang Diyos? He wants you to have a grateful heart. Kung minsan ang nakikita natin ngayong Kapaskuhan, yung wala. Ano? Wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong ganito. Buti pa siya, meron siyang ganyan. You begin to compare yourself with others.
Bakit hindi mo tignan kung anong meron ka? Bakit hindi mo tignan kung anong blessing na binigay ni Lord sa iyo? Number 1 dyan, ang buhay natin. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord dahil buhay ka ngayon, kapatid? Sige po, isang malakas na palakpak para sa Kanya. Ang dami pong nandoon sa hospital. Kahapon, meron silang hiningan ng prayer request sa amin, yung isang anak ng isang pastor, inoperahan siya ng appendicitis, no? The other week, yung isa naming kaibigang pastor, yung leader namin noon sa aming Soul Winners group, na mayapa na rin po siya. So, alam niyo yon, yung ina-appreciate niyo po ba yung buhay niyo? Do you appreciate every day na, alam mo yon, yung paggising mo, buhay ka? Ina-appreciate niyo po ba yung life niyo? Sino pong natutuwa na buhay pa kayo? Magsabi ng amen. You should be appreciative na paggising mo sa umaga, Lord, grabe, buhay ako. Ibig sabihin, may plano pa si Lord sa buhay mo. At huwag mong sasayangin ang bawat segundong binibigay ni Lord sa atin. Amen. So He wants you to have a grateful heart. Gusto ni Lord, marunong tayong magpasalamat sa lahat ng mga pagpapala niya sa atin. Pwede bang malakas nating sabihin, Panginoon, salamat po. Sabay-sabay po tayo. Panginoon, salamat po. Amen? Isa pa pong malakas na pasasalamat. Panginoon, salamat po. Many times, Lord, pengin ito, pengin yan. Pero nakakalimutan po nating magpasalamat sa napakaraming pagpapala ni Lord. Amen. Because He is the celebrant. Ano pang gusto ni Lord? Because He is the celebrant, He wants you to be happy to rejoice. Tanong, masaya ka ba, kapatid? Tingnan ko nga yung mga ngiti natin. Pwede bang ipakita nyo? Ngumiti nga po kayo. Ngitian nyo yung katabi ninyo. No? So ipakita ninyo that you are happy. Pero minsan, ito yung malungkot. May mga panahon na nakangiti ka, but deep inside your heart, you are in pain. Ano? Madali tayong maging plastic sa ibang tao eh. Madali nating ipakita na, kumusta ka na? Okay lang po. Pero deep inside your heart, meron kang problema, meron kang nadaramang hindi maganda sa iyong buhay. Pilit mo itong nire-recover. Pilit mo itong nilalabanan. Pero alam mo ba, because Jesus was born in Bethlehem, gusto niyang maging masaya ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord, happy ka. Amen. And then next, He wants your life to be used for His glory. So ang gusto ni Lord, because He is the birthday celebrant, gusto niya umayos po tayo. Sino mga nandito na gusto niyong umayos ang buhay niyo? Magsabi kayo ng amen. Gusto ni Lord na wag nating sayangin ang ating mga buhay. Hindi na po tayo pabata. Patanda tayo ng patanda. Every day na tayo ay nabubuhay sa mundong ito, dagdag po yun sa ating mga edad. Ang tanong, pinapagamit mo na ba ang buhay mo para sa Kanyang kaluwalhatian? Sayang naman kung tatanda ka lang nang walang pinagkatandaan, sabi nga. Sayang naman kung mawawala ka sa mundong ito na hindi mo man lang pinagamit ang talent mo kay Lord. Hindi mo man lang pinagamit ang oras mo sa Panginoon. Sayang po yan. At alam po ba nyo, because He is the birthday celebrant, He wants your life to be used for His glory. And then next, because He is the celebrant, He wants souls to be saved. Kasi yan po ang dahilan bakit siya sinilang. No? That is the main purpose bakit isinilang si Jesus. And that is for souls to be saved. Kaya po, ngayong Pasko, alam niyo, ang pinaka-best na regalo kay Lord, una, yung ating mga sarili. Ikalawa, magdala po tayo
ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen? Sino pong nag-agree sa akin na masaya si Lord kapag may nadadala po tayong mga kaluluwa sa Panginoon? Magsabi ng amen. Sino po yung mga kaluluwang yan? Maybe members of the family, mga kaibigan, katrabaho, kaklase, mga kasamahan sa komunidad. Everyone can be shared the Word of God. Ang kahit sino po na nangangailangan kay Jesus ay pwede nating bahaginan. Next slide. So ito yung tanong kong gusto kong iwanan sa inyo. What kind of gift are you willing to give to our Lord Jesus Christ this Christmas? Anong klaseng regalo ang gusto ninyong ibigay sa ating Panginoong Yesus ngayong Kapaskuhan? Hindi ko po hihingin ang sagot nyo kasi it is between you and God. Pero gusto kong iwanan ang tanong na ito na sa gayon sa inyong pagninilay-nilay, sa inyong pag-iisip, ay mag-iisip ka. Ilang taon ka na ngayon? Ilang taon ng Pasko ang lumipas? But this year, kailangan po natin baguhin ang takbo ng ating kaisipan na hindi lang tayo nag-happy-happy sa Kapaskuhan. Hindi lang tayo nagsasaya, no? Yung mga iba na naglalasingan pa sila because they do not know what's the real meaning of this celebration. Tandaan natin mga kapatid, sino po uli ang celebrant? Sino po uli? Sinong bibigyan natin ng regalo? Si Jesus. So si Lord ang birthday celebrant, hindi tayo. Amen? Agree po ba kayo doon? Do you agree with me, church? Amen. So I will leave that question sa inyo so that you can pray, Lord, anong gusto mong regalong ibigay ko sa inyo? And then magbalik po kayo doon sa mga sinabi ko kanina because He is the celebrant, ano yung gusto niyang ibigay natin. And then number 2, paano natin isi-celebrate ng tama ang Kapaskuhan? Number 2, basahin nga po ninyo ng malakas. Accept God's complete Christmas package. Pag sinabing package, nandun na po yun, kompleto na. Ano? So ano ba yung nakapaloob doon sa package na yon? Tingnan po natin. What is included in God's Christmas package for mankind? Ano ba yung nakapaloob doon sa Christmas package na kailangan natin tanggapin? So una, siya po yung nagbigay. Gusto naman niya ngayon na tayo ang tumanggap. Sino pong handang tumanggap ngayon? Magsabi ng amen. So si Lord, ganun siya. Ano po? Hindi siya yung kanyang katangian, hindi po siya nangunguha. Palagi siyang nagbibigay. So today, I want you to understand kung anong nandoon sa Christmas package na yon. Number 1, nakapaloob doon sa kanyang package, number 1 is about salvation. Kaligtasan, o ito yung ating eternal life. Ano? Ito yung buhay na walang hanggan. Bakit kailangan ng tao ng kaligtasan? Ano po sabi sa Romans 3:23? Romans 3:23, anong nakasaad dyan? For all have sinned and fall short of the glory of God. Sino po ang nagkasala? Lahat tayo. Sabihin natin, lahat tayo. So wala pong excuse. Lahat tayo ay nagkasala. Romans 6:23. Basahin po natin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, dahil nagkasala tayo, may kabayaran ng ating kasalanan. At yun po ay kamatayan. Physically, because of sin, namamatay yung ating mga katawan. And even our spiritual life. Napawalay tayo sa Diyos nang dahil sa pagkakasala ni na Adan at Eva. At dahil gusto ng Diyos na maibalik tayo sa kanyang piling. Kaya sinabi niya, the gift of God is eternal life. Sino ang daan? Si Jesus lang.
Amen? So, this is one of God's Christmas package sa ating, which is salvation. And then, Matthew 16 verse 26 to 27. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Anong mapapala mo kung makamtan mo man ang lahat ng bagay dito? Lahat ng kayamanan, yung katanyagan, yung honor, lahat, lalo na yung mga umahabol ng politics, sa politics ngayon. Anong mapapala mo, makuha mo man lahat ng pinakamataas na posisyon kung mawawala naman ang iyong kaluluwa? Gusto ko pong maitanim sa ating mga puso, mga kapatid, sa umagang ito, kung gaano kahalaga sa Diyos ang ating mga kaluluwa. Gusto kong maitanim ito sa ating kaisipan at puso na ang ating mga kaluluwa ay napakahalaga po. Kaya nga siya bumaba, nagkatawang tao. Kasi ang kaluluwang yan, pag hindi po naligtas yan, siya ay pupunta sa kapahamakan. Kaya po, kailangan natin tanggapin yung number 1, which is salvation. And then number 2, ano pa po yung nandun sa package? Number 2 is healing. Ano po? Kagalingan. Yan yung number 2 na nandun sa package. It means to say, hindi ka lang maliligtas, kundi magkakaroon ka ng kagalingan. Can I hear an amen? Do you believe that Jesus can heal you today? Sino naniniwala na pagagaling ka ni Lord kung may sakit ka? Magsabi ka ng amen. Jesus is the best doctor we know. Can we shout it, church? Jesus is the best doctor we know. Amen. Grabe si Lord kung paano siya magmahal. Hindi lang niya ililigtas ang iyong kaluluwa sa tiyak na kapamakan, kundi bibigyan niya tayo ng kagalingan. Many of us are sick. Maybe wala ka sakit sa katawan, but you are sick emotionally. You are sick mentally. You are sick financially. Ano po? Spiritually. So we need healing. Kailangan po natin yan, mga kapatid. We have to realize na grabe, meron palang ganitong klaseng package si Lord para sa akin. Sabihin po natin, para sa akin ito. Let us confess it, church, para sa akin ito. Amen. So healing is for you. Ano pong verse ang nandyan? Let us read Isaiah 53 verse 5 to 8. Basahin po ninyo ng malakas. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Amen! Palapakan natin ang Diyos. It says there, with His stripes we are healed. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Ang kailangan lang natin ay maniwala po tayo that with God nothing is impossible. Grabe, wala pong imposible sa Diyos. Kahit anong pangangailangan mo ngayong umagang ito, kapatid, kayang-kayang tugunan niya ng Diyos. Only believe with God all things are possible. So nakakailan na po tayo dun sa package. Number 1 is salvation. Number 2 is healing. Number 3. So number 3 na po tayo. Number 3, freedom from bondages. So sa encounter, meron po tayong topic doon na from bondage to freedom. Alam po nyo, sana kayong mga hindi pa nag-encounter, bigyan po ninyo ng panahon na makadalo kayo sa ating susunod na encounter because it's going to give you
a new life. Pag nag-attend po kayo ng encounter, ano? So, kasama po doon sa package na binigay ni Lord, nung siya ay bumaba dito, yung pagpapalaya sa atin sa mga pagkakabihag ng demonyo. Maybe mga destructive na pag-uugali yan, mga bisyo, mga sakit o ano pa mang klaseng pagkakabihag ng kaaway sa atin. Because of the death of Christ, we can be set free. Ano po? Ang sabi niya dito sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. It is for freedom. Bakit si Jesus ay dumating? Para ikaw at ako ay lumaya sa anumang gawain ng demonyo sa ating mga buhay. Kailangan na nating lumaya, mga kapatid. It's about time that we will be delivered from all the bondages of the enemy. Tama na. Tama na ang paglilingkod mo sa demonyo. Tigilan mo na ang mga kasalanan sa iyong buhay. Tigilan mo na ang mga bisyo sa iyong buhay. Panahon na para tayo ay maging 100% para kay Jesus. Amen! Tama na. Hindi po magandang boss si Satan. Sisirain niya ang buhay mo, papatayin niya ang anumang meron ka. But Jesus is our great healer. He is our Savior. He is our physician. Amen. He is our deliverer. Siya yung magpapalaya sa iyo. Kung hanggang ngayon, meron pang mga bumibihag sa iyong buhay na hindi kalooban ng Diyos, isuko mo lang yan kay Lord at naniniwala po tayo, palalayain tayo ng Panginoon. Amen. So ano yung number 3 na kasama doon sa Christmas package? Freedom from bondage. Number 4. Eto, gustong-gusto rin natin ito. Prosperity in all things. Pag sinabing prosperity, hindi lang po financial yan. Prosperity, when we talk about prosperity, kasama na yung malusog ang ating mga katawan. Amen. Kasama na yung maayos ang pamilya mo. Successful ka, hindi lang sa financial, kundi even in your own family. Masaya ka, nandun yung joy sa heart mo everyday. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa iyong puso dahil nandoon ang presensya ng Diyos. The presence of God inside, yung pogi. Pogi Network, it means presence of God inside. Amen. Mga Pogi team, nasan kayo? Kaway-kaway dyan. Alam niyo po, pag tayo ay ginawang prosperous ni Lord, ma-amaze ka. Magiging blessing ka sa iyong pamilya. Hindi na kayo mahihirapan sa buhay. Kung kayo man ay nahihirapan ngayon, pansamantala lang yan. Hindi po nais ni Lord na forever nahihirapan tayo sa ating finances. Sinong naniniwala dito na gusto kang maging prosperous ni Lord? Magsabi ng amen. Grabe, anak ka ni Lord. Tapos, ganyan yung buhay mo. Alam niyo po, kung minsan hindi natin nararanasan yung prosperous life kasi hindi tayo lumalakad ng ayon sa kanyang kalooban. We are not obedient to Him. Kaya maraming beses, instead na tinatanggap mo yung blessing ni Lord, natatapon yan kasi meron pong dahilan na papawalay tayo sa Diyos. Ang sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 5 ay 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, basahin niyo po, then you will be prosperous and successful. Kapatid, ayan na yung sikreto paano ka maging prosperous. Keep this book of the law. Ano po yung book of the law? That is the word of God. Ayan yung sikreto, sabi niya, keep the book of the law always on your lips.
Ibig sabihin, kino-confess natin yung salita ng Diyos. Binabasa natin. You meditate on it day and night. So that you may be careful to do everything written in it. So, ito po yung sikreto paano ka maging prosperous and successful. You meditate on the Word of God. Kino-confess mo ito. At hindi mo lang minemeditate. Ang sabi niya dyan, so that you may be careful to do everything written in it. Ano po yung action word doon? To do. Gagawin mo kung anong binabasa natin sa salita ng Diyos. Amen. Hindi mo siya gagawing history book, kundi ang Biblia ay binabasa para umayos tayo. Sino po nandito ulit na gusto niyong umayos? Magsabi ng amen. Gusto mong umayos, magbasa ka ng salita ng Diyos and do what is written in the Word of God. Kapatid, hindi tayo nagbabasa ng Biblia para lang sumunod sa sinasabi ng mentor mo. You must have the desire. You must have the passion to read the Word of God. Kasi para sa atin po yun. Ikaw ang magbe-benefit nun. Ikaw ang magbabago. But when we do not read and meditate on the Word of God, and when we do not do what is written on the Word of God, tayo po ang nawawalan. Sa totoo lang, ninanakawan tayo ng kaaway. Hindi mo lang alam, ninanakawan ka ng mga blessing. Bakit? Because you are not reading the Word of God. Secondly, you are not praying. So sabi ng Bible, you have not because you pray not. Ang daming nawawala sa atin. Ang daming mga blessing dapat nasa inyo, nasa inyong pamilya. Nawawala po yan kasi you are not obeying the Word of God. Kaya church, today, ito na po ang umpisa na dapat magpabago tayo sa Panginoon because the Lord wants us to be prosperous and successful. Sino po nandito gusto niyo maging prosperous? Magsabi ng amen. Because that is the will of God. Gusto ba ni Lord na maghirap ka? Hindi po gusto ni Lord yun. Kung dadaan ka man doon, it's only a process para baguhin yung pag-uugali natin. Kung minsan dumadaan tayo sa kahirapan kasi may kailangan magbago sa atin. Yung ating pag-uugali, yung ating attitude. Kaya kung minsan yung mga painful moments natin, those are the time na lalong malapit si Lord kasi may tinuturo siya sa atin. Amen? But when we meditate on the Word of God day and night, angkinin po natin yung pangako niya. Then you will be prosperous and successful. And then number 5, we have victory in Christ. The cross is not a place of defeat, but of victory. The cross is not a place of defeat, but of victory. When Christ came on this planet Earth, kasama po sa package, sa Christmas package, yung victory. Yung maging mananagumpay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Revelation 12:11. And they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. And they overcame Him. Ibig sabihin, napagtagumpayan na natin ang anumang gawa ng kaaway ng dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede bang palapakan natin si Lord sa kanyang ginawa? Mga kapatid, kailangan po aware tayo sa kung anong biyaya yung binibigay ni Lord. Hindi gusto ni Lord na manatili kang talunan. Hindi gusto ni Lord na manatili ka sa anumang sitwasyon meron ka ngayon. Ayaw ni Lord na manatili kang malungkot. Ayaw ni Lord na manatili ka sa iyong sitwasyon, depressed ka, dumaraan ka ng pagsubok, discouraged ka. Ayaw ni Lord dyan. Ang gusto niya, managumpay ka. Because that is your destiny. You are destined to be a more than conqueror. Sabi sa 1
Corinthians 15 verse 57. Can you please read sabay-sabay po? Malakas. Isa pa po, isa pa. But thanks, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Anong meron ka ngayon? You have the victory. You have the more than conquering spirit. May battles ka? Meron kang mga pinagdaraanan ngayon? Kapatid, you are more than conqueror through Christ. Amen. Meron kang mga pinagdaraanan, parang imposible, parang wala na solusyon. Tandaan mo, you are more than conqueror through Christ. Because Christ has won the victory, tayo rin po ay merong victory because of what Christ Jesus did. And then number 6, ano pa yung isang bagay na nandun sa Christmas gift ni Lord? We have power from the Holy Spirit. Sabihin natin, power. We have the power of the Holy Spirit. Can I hear an amen? And when you have the Holy Spirit in you, kapatid, kahit ano pa ang ginagawa mo, mananagumpay ka because you have the power of the Holy Spirit in you. Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, eto, i-confess natin ito, ano? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Bakit kaya pag nag-share tayo, parang wala kang power? Bakit kaya pag meron kang dapat gawin, parang wala kang power? Alam mo kung anong kailangan mo? You need the Holy Spirit in your life. And when the Holy Spirit shall come upon you, sabi ni Lord, you will be my witnesses. You will receive power to witness. Meron kang anointing para mag-share ng gospel. Meron kang anointing para maglingkod sa Panginoon. When you are empowered by the Holy Spirit, grabe. Pag worship leader ka dito, makikita mo yung mga tao, nagpupuri sila. Because the anointing is flowing in the church. Pero kapag ikaw ay naglilingkod because of the flesh, naglilingkod ka na lang, ginagamit mo na lang ang iyong katawan, wala pong mangyayari. You are just going to work because of your flesh. The Bible says, it is not by might nor by power, but by my spirit, said the Lord. Zechariah 4:6. Mga kapatid, kasama po sa package ni Lord John. Kasama po ang presensya ng Holy Spirit. When Christ came, kasama ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Subalit maraming panahon tayo hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kasi marumi po tayo. We are living in sin. Hindi makapamahay ang banal na Espiritu sa atin because we are living in sin. And the Bible says we are the temple of the Holy Spirit. Paano siya mamamahay sa atin? Kung hanggang ngayon, ang tagal mo ng Kristiyano, nagpapaalipin ka pa rin sa kasalanan. Church is about time na mamulat tayo. Mabuksan ang ating mga mata that God's plan is good. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Pero nawawala ang magandang plano ng Diyos kasi tayo po ang nagkukulang. Kaya sa umagang ito, kailangan po willing tayong magpabago sa Diyos. Amen. And then number 3, how do we celebrate Christmas properly? Be thankful for God's gift to us and share it to others. Alam niyo po, napakaganda yung attitude na willing kang magbigay. No? Meron po tayong Happy Birthday Jesus na yahandog. Maybe sa Kapaskuhan, kung hindi man ito maibigay this Christmas, meron pa pong January, ano. But do you know that when you have this heart
na marunong kang magbigay. Alam niyo po, sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. Hindi ka pipilitin ni Lord na magbigay ng anumang bagay na meron ka. But God wants to bless you more. Hindi po tayo nawawalan kapag tayo nagbibigay. Amen. The more you give, the more that you will be blessed. And what more when we begin to be thankful to God at i-share po natin yung halagang regalo ng Diyos. At yun ay ang ating Panginoong Yesus sa iba. Ngayong Kapaskuhan, mga kapatid, kinakailangan na matuto po tayong magpasalamat. At hindi lang mapagpasalamat, kundi i-share po natin si Jesus sa iba. Ang sabi sa Psalm 100 verse 4 to 5, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Awit po ito eh. For the Lord is good. Yung awit po yun. But this is a Bible verse that will say, anak, mabuti ang Diyos. Sinasabi ni Lord, mabuti po siya. The Lord is good. Yung pong nakaranas ng kabutihan ni Lord, pwede bang palakpakan natin ang Diyos? At kung nakaranas ka ng kabutihan, huwag mo namang salohin. I-share mo yan sa iba. Amen? Especially sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito po yung last verse ko. Sabi sa Luke 15 verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. I tell you, in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Isang kaluluwa lang ang madala natin. Mag-goal po tayo for the year 2025. Kahit isang kaluluwa lang ang madala natin kay Lord. But if you can bring more, the better. Isang kaluluwa lang, kapatid. One soul. All the angels in heaven are rejoicing. Nagpipiesta po yung mga anghel sa langit. Isa lang ang dadalhin natin. What more kung marami pa yan? But let us make it a goal. Huwag mo ngayaan na papasok ang 2025 na wala kang goal na magdala kahit isang kaluluwa lang. Ilan po ang goal natin? Kahit isa lang. Sabihin natin, kahit isa lang. Yan po ang magiging regalo natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Agree po ba tayo, church? And as we close this morning, ang sabi niya dito, be more passionate in sharing the gospel. Be a giver and not just a receiver. Your life, your time, your money, your talent. You can give without loving, but you cannot love without giving. Mga kapatid, sa umagang ito, sa ating pagtatapos, malapit na ang Kapaskuhan. It's only 17 days left. Pero ngayon pa lang po, ayusin na natin kung paano tayo magse-celebrate. Ayusin po natin kung mali yung ginagawa natin, masyado tayong nakapokus sa mga material na bagay. This Christmas, let us make Jesus the center of our celebration. Amen. Number 2, let us accept God's complete package. Ano pong nakalagay uli doon sa package na yon? Number 1 is salvation. Ano po yung number 2? Healing. Ano po yung number 3? Freedom from bondages. And then number 4, prosperity in all things. Number 5, victory in Christ. And number 6, power from the Holy Spirit. And as we receive them this morning, paglabas po ninyo, make it a goal na nandun yung heart mo, Lord, salamat. Salamat. Hindi lang pala sinilang ka lang. May dahilan and I'm not being aware. Alam ko may Pasko, pero
hindi tama yung pagse-celebrate ko ng Pasko. We begin to have that passion to share it to others. Pwede po bang lahat tayo ngayon ay yumuko tayo manalangin? Kapatid, sa oras na ito, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang ginagalawan mo. Isa lang ang masasabi ko, mahal ka ni Jesus. He loves you, and He loves you. Hinihintay ka lang niyang lumapit sa Kanya. Anong gusto niyang regalo ngayong Pasko? Ikaw, ang puso mo, ang buhay mo. Matagal na siyang kumakatok sa iyo. Matagal kanyang tinatawag, anak, lumapit ka sa akin. Pero dinideny mo ang kanyang tawag sa iyo. Nagbibingi-bingian po tayo sa tawag ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. Subalit sa oras na ito, habang ang lahat ay nakayuko, manalangin po tayo sa Diyos. Idulog natin ang ating mga sarili sa oras na ito. Kapatid, ikaw ang nakakaalam kung anong nilalaman ng puso mo. Ikaw ang nakakaalam kung anong pag-uugali mo. Ikaw ang nakakaalam kung anong klaseng tao ka. But today, kung handa kang magpabago sa Panginoon, isuko mo lang muli ang iyong buhay sa Kanya. Walang kabuluhan ang lahat, ang Pasko and everything, kung wala si Jesus sa ating mga buhay. At sa oras na ito, para maging kompleto ang iyong Pasko, kung ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon, inaanyayahan kita na tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Siya ang dahilan kung bakit may Pasko. At hinihintay ka lang ni Lord na buksan mo ang iyong puso. Habang ang lahat ay nakayukot na nanalangin, kung ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon, saan ka man nakaupo, I want you to accept Christ in your heart. Tanggapin mo si Jesus ng libre, walang bayad, sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong buhay sa Kanya. Pwede ka bang sumunod sa panalangin to ng pagtanggap? Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako'y muling lumalapit sa inyo at tinaamin na ako ay isang makasalanan. Umihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin mo ako ng iyong dugo at isinusuko ko ang aking buhay sa inyo at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo na po ang maghari sa akin magbuhat sa oras na ito. At inihiling ko po ang iyong banal na Espiritu ang siyang lumukob at magbago sa akin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong Pagpalang umaga po sa ating lahat. Nasa bahagi na po tayo ng pagkakaloob. No? Bago po tayo magbigay, I just would like to share the verse from the Bible from Malachi 3:10 na nakasulat po dito. Sabi niya, bring the whole tithe in to the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and I will not throw open the floodgates of heaven and pour so much blessing that there will not be room enough to store for it. So ang Lord po merong command sa atin na dalhin daw po natin yung mga tithes natin into the storehouse, which is His kingdom or the church, no? Kaya po ang ating mga tithes, hindi po natin yan binibigay. Yan po ay binabalik natin because that 10% belongs to the Father. And sabi po ng God, subukan nyo ko, sabi po niya, no? At sabi po niya, pag sinubukan daw po natin siya,
i-bless niya po daw tayo. So much so na wala ng paglagyan kung di pa ipapamahagi na lang po natin yung mga blessing po na yan sa ibang mga tao. Marahil po sa atin, may mga iba't ibang bagay na po tayong sinubukan para mag-succeed at ma-bless sa buhay. Pero here is God offering us a challenge and a command na pag siya po ay sinubukan natin sa ating pagbibigay sa Kanya, He will bless us. We want to come to a point wherein nako-confess na po natin yung so much blessing na gusto pong ipagkaloob po sa atin ng Panginoon. Pag ikaw lang yung nabibless, ikaw lang yung makikinabang nun. Kaya sabi ng Panginoon, I will bless you so that you can be a blessing to other people as well. So yun lamang po, tayo pong lahat ay tumayo at magalak na magbigay ng ating pagkakaloob po sa Panginoon. Hawakan po natin ito at i-offer po natin sa ating Panginoon. Let us pray. Oh God, salamat po Lord Jesus for letting us know and understand once again the true meaning of Christmas, Lord Jesus. Ikaw po yung nagse-celebrate, Lord God. Ikaw po yung unang nagbigay po sa amin. You gave your Son Jesus, as it is written in John 3:16, that you love this world so much that you gave your only begotten Son, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, at sa oras po na ito, magbabalik lamang po kami ng portion ng lahat ng blessing na pinagkakaloob mo po sa amin. Nawa, Panginoon, ito po yung maging blessing din po sa inyo, Lord Jesus, at matanggap po ito, Father God, in your own heart, Jesus. We also pray, Lord God, sa mga kabataan na nag-aaral po, Lord. I pray for wisdom sa kanila pong pag-aaral, Lord God. I pray, Lord Jesus, for that wisdom that will put them into honor list, Lord God, sa bawat quarter na dumarating, and even before the year end, Lord Jesus, we pray na sila po ay mag-excel sa kanila pong pag-aaral. We also pray, Lord God, Lord, sa bawat businessmen and women in this place, Lord, for expansion of business sa kanila pong lahat, Panginoon. We also pray, Lord, sa bawat isa po sa aming nagtatrabaho, Panginoon, sa iyo pong blessing for us to be promoted, Lord God, sa bawat trabaho na amin pong ginagawa, Lord God, outside, Lord Jesus. Lord God, salamat po sa pagkakataon na kami makakapagbalik ng mga blessing po na ito na binibigay nyo din po sa amin, Lord. Bless us indeed so much so, Lord God, na kami rin po yung maging blessing sa ibang mga tao, Lord Jesus. We thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen.